Hi guys! Welcome again to another out-of-box episode, ang Dishrock Kitchen Organizer and Drainer. Please subscribe to my channel, hit like, share, and leave me a positive comment. As you can see, binili natin to sa Lazada sa halagang 1699. Meron tayong free shipping voucher na 150, kaya nagkaroon tayo ng discount. Supposedly 230 ang ating shipping fee papunta dito sa Cebu. It is important guys na kapag meron tayong na-receive na mga package ay i-video natin yung unboxing. Kagaya nito merong dent. Kung gusto nating ibalik, meron tayong proof na talagang merong dent pagka-unbox pa lang. But in our case, ayoko nang ibalik itong aming nabili na Dishrock Organizer. Okay na sa amin to. Pero just in case na meron kayong gustong ibalik o pa-return or pa-refund, mas maganda kung meron kayong video ng unboxing. Siyempre kasama na rin ang pagbi-video ng pag-a-assemble para malaman kung merong kulang dun sa mga na-deliver na item. Hindi lang sa kung merong damage, kundi syempre kung merong mga kulang na hindi natin pwedeng palitan on our own. Kung let's say tornilyo lang, okay, pwede mong palitan yan. Pero paano kung merong kulang na mga bars at hindi na pwedeng mabuo yung ating binili? So, kailangan nating ibalik yun. Kaya kailangan laging merong video ng unboxing at pag-a-assemble para mas mabilis kung merong dispute. Meron naman siyang kasamang manual na madaling sundan. Ang unang ikakabit ay yung bar na magdudugtong ng stand. Need lang i-screw on both ends, pero take note, sa start na to ay huwag mo nang higpitan kaagad para mas madaling mag-adjust. And actually kasama naman siya sa instruction na huwag mo muna hihigpitan ng gusto. Especially kasi hindi rin talaga pwedeng higpitan ng bongga dahil baka ma-loose thread siya. Ayan, kapag ka nakatayo na. So, next naman ay ang ating dish storage and drainer. So, dito natin ipapatong ang mga plates, ating mga baso. So, kailangan din siyang i-screw. On both ends, may tagdalawa para makabit siya. Madali lang din sundan, madali lang din i-insert yung kanyang mga screws. Again, hindi kailangan higpitan kaagad. Ayan, kapag ka nakakabit na, sana matibay ano. Ito yung sa likod, sobrang nipis lang. Kaya kailangang ingatan. Ini-slide lang siya para maipasok. So ito yung back area. Okay, para may cover yung ating dish storage. But actually hindi talaga siya fully covered eh. You'll see later. Ayan, ito yung pinaka parang tawag niya ay third floor. Patungan din to ng other kitchen utensils or let's say pans or pots or kung anong gusto mong ipatong on top. Again, kailangan lang ulit ng screws to attach the stand dun sa tinatawag niyang third floor. Wow. So, puro lang talaga siya screws to attach yung kaniyang mga parts. At kahit walang manual, I'm sure napakadali niya lang din talagang gawin. Madali lang siya at mabilis lang siyang i-assemble. Sturdy naman siya. It serves naman its purpose para sa dish natin. Pero syempre, hindi ganun kaganda yung material. Like itong sa back at saka yung sa front. Kumbaga carry na. Kasi yung price naman niya eh. Yun nga, 1699. So, okay na din. Meron kaming rack na halos kapareho nito. And tumagal naman din sa amin yun. Kaya lang, yun nga, mabilis lang din siyang mga lawang. I'll show you later. So, ito yung on top. Meron pang kakabit. So, hindi siya basta-basta uuga. Screws lang din ulit. Nice ang kulay nito. White siya and texture.
Okay naman ang material niya, okay ang kulay, aesthetic din, practical, and functional. Ganito lang yung mga ginagamit namin dito kasi nagre-rent lang kami. So, we don't want to fix it na talagang bonggang-bonggang fix. So, we only use yung mga temporary na mga materials. Again, mura lang siya sa practical, functional kasi it serves its purpose. And malinis naman siyang tingnan. So then, ito naman ngayon, ikakabit na yung cover. So, mabilis lang din siyang ikabit. But of course, yung ilalim yun nga, open siya kasi nga drainer siya. So, itatapat mo siya sa sink. Pagkatapos maghugas, papatong mo lang dyan para makatulo yung tubig. Yung mga plato, baso at kung ano-ano pa. Ayan, pwede siyang itago. May nagho-hold dun sa ilalim. Tapos pwede mo siyang ibaba. Ito na yung holder ng knife. Plastic ang material niya. So, I think this is better than the previous one that we had. Kasi yun ay metal na hindi naman stainless. Kaya mabilis din mga lawang. Ito naman siya ngayon plastic. And maganda naman yung pagka-plastic niya. Medyo nayupi nga lang. Makikita niyo na medyo bended. This one naman, ganun din, plastic. Maganda din ang material niya. Of course, guys, manage your expectations, no? Madali lang siyang ikabit, ini-slide lang. Tapos, lalagay lang, i-insert lang dun sa bar. Lalagyan ito ng mga kutsara at tinidor. Alright, so ganyan lang siya sa baba. Meron siyang gold-plated na knob para sa ating cover. Para madali siyang hawakan, mabilis siyang iangat. Ganun din, ini-screw din. So, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ayan. Kinakabit na ni husband. Ayan. So, meron siyang holder doon. Hindi siya laging nakababa. Pwede mo siyang ipasok doon sa taas. And then, meron siyang magnet para yung cover nag-stick siya. Hindi siya basta bumubuka-buka. As in talagang naka-close siya. Kasi merong magnet na nagho-hold on both sides. Ini-stick lang din yung magnet. Meron lang siyang kasamang adhesive. Pag hinatak mo siya, medyo nakakabit siya eh. Hindi siya basta naaangat lang. Kailangan mo talaga siyang hatakin kasi nga naka-attach siya, may magnet eh. And then, ito naman yung holder ng mga sponge or kung ano gustong ilagay. And then, meron siyang suction cup sa ilalim para hindi siya basta-basta mag-slide or gumalaw kapag ka nakapatong na siya sa tile ng ating counter. Stable siya, guys. Hindi siya basta-basta tutumba. As I mentioned, meron kaming similar rack dito na ginamit namin for a year or more. I forgot na when was that. Pero meron din kaming vlog ng unboxing tsaka pag-assemble nun. You can actually visit our old videos. Or maybe I can add a link sa description so you can compare. Mas mura yon kaysa dito. Yan. So basically, that's it. Ganyan ang itsura niya. And you need to shake the rack before you tighten the screws. So, kasama yan sa instruction, kasama yan sa manual. So, basically, that's it. Ito yung aming previously purchased. Ayan, makikita nyo na nangalawang na siya. Kaya kailangan na talagang palitan. Ang hirap niya rin talagang linisin kasi meron siyang bar na nandyan sa area ng tile. Ito, mas cute siya kasi white. Kaya lang kitang-kita yung dent, oh. May nakalubog talaga nakapwesto pa sa harap. Sana man lang yung sa likod, 'di ba? Kaya lang ayan eh.
And ayaw ko na ngang ibalik. Okay na yan. So, ganyan lang itsura niya. Actually, hindi naman siya bothersome eh. Hindi naman talaga sumasabit yung mata ko sa kanya. Parang, as in okay lang. Pero mas maganda sana kung wala, di ba? Ayan. So, ganyan siya. 85 cm ang buka niyan. Actually, I think 86. Ayan, kapag ka may laman na. Alright. So, makikita niyo na yung ating chopping board. Meron ng spoon and fork. Tapos, ayan o. Hindi talaga siya totally close. Diyan na rin kasi yung drain niya. So, medyo nakausli pababa yung para sa plates para meron siyang extra room. Kasi kapara lang sa mga classes, ganyan lang. Baka hindi kumasya kapag hindi siya naka-exceed sa baba. So, ayan. Yan yung para sa drain. Tapos may nilagay kaming hooks. Kasama din po yan. Ayan. Nasa side yung chopping board. Alright, so I think this is nice naman. We can use this for a year. And then next year, pwedeng palitan na ulit. But I think I'll go for something na ganito lang din. Yung mabilis lang din kasi siya mag-drain before you keep it sa storage cabinet, sa dry storage cabinet, right? Alright guys, thank you so much for watching. Till next, this is Jackie. Please subscribe to my channel, Jackadol. Hit like, share, and leave me a positive comment. Bye!